Senado inaasahan ng mag-convene bilang impeachment court mamayang hapon. PNP inalerto ang lahat ng unit para sa mga posibleng kilos protesta kaugnay ng pagpapatuloy ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. 800 pulis nakabantay sa labas ng Senado. Pagtataas ng Teachers' Day incentives mula 1,000 papuntang 3,000 pesos, lusot sa House panel. Mga magsasaka sa Benguet patuloy na nananawagan sa floor at ceiling price sa gitna ng pagbagsak ng presyo ng gulay. At AFP Cavaliers at Ombudsman Graft Busters na panatili ang kanilang undefeated standings sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Season 12. Magandang tanghali mga kasangbaha. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 18, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Makakaranas ng Danger Level Heat Index ngayong araw ng Lunes, May 18 ang mahigit 30 lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, mararamdaman ang 42 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius na init ngayong araw. Kabilang sa mga lugar na makakaranas ng nasa 45 degrees Celsius heat index ang Coron at Cuyo sa Palawan at ang bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro. Habang ang ilang lugar na makakaramdam ng 44 degrees Celsius ay ang Dagupan City sa Pangasinan, Sangli Point sa Cavite at Rojas City sa Capiz. Para naman sa kumpletong listahan ng mga lugar na makararanas ng 42 degrees hanggang 43 degrees heat index, magtungo lamang sa website ng Pag-asa DOST. Patuloy ang paalala ng mga health experts sa publiko ng ibayong pag-iingat sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon na maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng sakit. Naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na magkakaroon ng makatarungan at ganap na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng mga kontrobersyang kinakaharap ng upper chamber ng Kongreso sa kaguluhang naganap dito nitong nakaraang linggo. Ngayong araw, inaasahang magko-convene ang Senate Impeachment Court at dadalo ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel. Ayon kay Ridon, ito ay upang ipakita nila ang paggalang sa Senado at sa proseso na itinatakda ng saligang batas kaugnay ng impeachment. Tingin ko po, yung pong mga senator judges naman po natin at the time of trial will look at it with open eyes, will look at the evidence both from the prosecution and the defense and decide based on the evidence and based on their conscience. Naisama na ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa calendar for ordinary business ng Senado. Ito ay matapos na formal nilang matanggap ang nasabing dokumento nitong nakaraang linggo. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, anong inaasahan sa sesyon mamaya dyan sa Senado? Isa sa aasahan mamaya sa sesyon ay ang pagkukonvene ng Senate as an impeachment court. Ito ay matapos formal na matanggap ng Senado yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa House of Representatives nitong nakaraang Miyerkules, May 13 ng gabi.
Hindi na patatagalin ng kasalukuyang liderato ng Senado ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, agad na itong isinama sa calendar for ordinary business upang masimulan na ang paghahanda para sa nasabing paglilitis. Binigyang diin ni SP Cayetano na nakapagkasunduan na ng mayorya ng mga senador na i-adopt o huwag nang baguhin ang kasalukuyang Senate Rules on Impeachment upang maiwasan ang anumang antala sa proseso. Batay sa umiiral na patakaran ng Senado, bago formal na magsimula ang paglilitis ay kailangan munang mag-convene ang mataas na kapulungan bilang isang impeachment court. At ngayon ang inaasahang convening day. Pangunahing agenda ay ang pagpapanumpa o taking of oath sa tagapangulo o presiding officer. Gayon din sa lahat ng mga senador na uupo bilang mga hukom o senator judges. Para sa kaalaman ng publiko kung mag-convene ang Senado ngayong araw, hindi pa kailangang pumunta ng House Prosecution Panel, defense team at lalo na ng nasasakdal o respondent dahil ang araw na ito ay nakalaan lamang sa formal na pag-oorganisa ng impeachment court. Matapos maorganisa ang impeachment court, dito pa lamang sisimulan ang mga sumusunod na legal na hakbang gaya ng pagpapadala ng summons, kung saan mag-i-issue ang Senado ng formal na sulat o writ of summons na ipapadala sa Vice-Presidente. Ang respondent ay magkakaroon o mayroong 10 araw mula sa pagkatanggap ng summons upang maghain ng kanyang formal na sagot, habang may 5 araw naman ang prosecution panel upang magsumite ng kanilang tugon o reply. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pinal na schedule ang Senado kung kailan ang unang araw ng mismong paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ella, bukod sa mismong convening day kasama doon sa mga aasahan sa sesyon mamayang hapon ay kung mayroong mga senador o senador na magpapahayag ng kanilang pagtutol o mag-o-object sa pagko-convene ng Senate as an impeachment court. At bukod dyan, isa pa sa mga issue na inaabangan dito sa Senado ay kung magkakaroon muli ng pagpapalit ng liderato o change of leadership. Ito ay matapos doon sa kaguluhang nangyari dito mismo sa loob ng Senate building noong Miyerkules, May 13. So ayan yung ilan sa mga antabayanan o aabangan nating development dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Nagsagawa ng pagkilos ang Tindig Pilipinas, isang civil society coalition, isang araw bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ito ay upang muling ipinawagan na huwag nang hadlangan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pahayag ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, mas lalong dapat igiit ng Senado ang konstitusyonal na layuning litisin ang kaso ni VP Duterte. Giit ni Sendanya, kailangan ito upang makabawi ang Senado sa taong bayan. Inalerto ng pamunuan ng pambansang pulisya ang kanilang mga unit sa pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw sa Senado. Ito'y dahil sa mga inaasahang kilos protesta bilang suporta kay VP Sara. May ulat si Lea Ilagan live. Lea, saang mga lugar ipoposisyon ng PNP ang kanilang mga tauhan? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Bukod kasi sa paligid ng Senado at iba pang lugar sa Metro Manila, inaasahan din ng PNP ang pagkilos sa Davao. Kaya naman, Ella, handa ang pambansang pulisya dito sa Metro Manila at sa mga pangunahing unit sa mga rehiyon sa posibleng kilos protesta at iba pang aktibidad kaugnay sa pagbubukas nga ng pagdinig ng impeachment court ng Senado. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nakahanda ang mga tauhan ng PNP para tiyakin ang seguridad at maayos na pagkilos ng mga protesters. Kasama sa babantayan ng mga pulis ay ang paligid ng Senado at iba pang mga convergence points sa buong bansa. Inaasahan din ng pulisya ang mga demonstrasyon sa ilang bahagi ng Metro Manila at Davao. Nauna nang kinumpirma ng pamunuan ng Senado na magtitipon ang kapulungan bilang impeachment court alinsunod sa umiiral ng mga tuntunin at pamamaraan. Sa mga nakaraang araw, Ella, nagkaroon din ng mga pagkilos sa labas ng Senado kung saan nagtipon ang mga taga-suporta naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
matapos ang mga ulat tungkol sa arrest warrant na inilabas umano ng ICC laban sa senador. Tiniyak naman Ella ni General Nartate sa publiko na nananatiling nakaantabay ang mga unit ng pulisya at patuloy nilang pangangalagaan ang kaligtasan ng publiko habang iginagalang ang karapatan sa mapayapang pagtitipon. Samantala, Ella, sinabi na ni SPD spokesperson Lieutenant Margaret Panaga na nagpositibo sa paraffin test ang umano'y driver ng National Bureau of Investigation na nahuli sa loob ng Senado noong May 13. Nakuhanan din aniya ito ng 30 bala ng M16 at 15 bala ng 9mm. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad nilang na-secure ang CCTV footages ng nangyaring insidente ng putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Ayon sa Senate leader, handa silang ibahagi sa mga otoridad ang mga naturang video. May report si Jed Neresina. Nilinaw ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa mismong araw pa lamang ng insidente o barilan sa Senado ay nakipag-ugnayan na sa kanya si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla. Ito ay upang matiyak na masesecure ang mga CCTV footage sa nangyaring kaguluhan noong gabi ng May 13. Ayon kay Senator Cayetano, nag-utos siya sa Sergeant at Arms na maglabas ng kopya ng video. I'd like to clarify na agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka, maraming nagpupush ng narrative, no? Isa sa unang sinabi sa akin ni Secretary John Vic Remulla ay pagdating sa Senate, we will secure the Senate, we will make sure that everyone's safe. Sabi niya, Senate President, or kilala naman niya ako, so sabi niya, Alan, please make sure may access kami at na-secure yung CCTV. So as soon as I saw the Sergeant at Arms, sinabi ko na parating dito si Secretary Remulla, make sure that in front of them, makita nila yung CCTV, tapos may 2 kopya. May kopya tayo, may kopya sila. Binigyang din ni Senate President Cayetano na prioridad ng bagong liderato ng Senado ang buong transparency sa investigasyon. Dahil dito, handaan niya nilang ibigay ang kopya ng CCTV sa lahat ng otoridad na hihingi nito para sa pag-iimbestiga. So as far as I can recall, joint investigation to. Kailangan full transparency. Hindi pwede natin sabihin jurisdiction natin to, so tayo lang mag-iimbestiga. Klarong-klaro po yon na sinabi natin na to be transparent at naibigay kaagad to sa PNP at DILG. So sa lahat ng humihingi ng kopya, maging sa Office of the Ombudsman, maging sa NBI, Samantala, naglabas din ng opisyal na pahayag si Acting Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplaska. Maring pinabulaanan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ang mga peking balita sa social media at ilang media outlets na nagsasabing walang nakuhang video sa ikalawang palapag ng gusali ng Senado. Sa inilabas na pahayag, gabi ng May 14 ay formal ng night turnover ng OSAA sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, National Capital Region ang orihinal at hindi na bagong mga kopya ng CCTV. Nagbabala ang OSAA na ang pagpapakalat ng unverified at peking impormasyon ay sumisira lamang sa integridad ng isinasagawang investigasyon. Kaya naman pakiusap ng pamunuan ng Senado sa media at publiko, maging responsable at sa mga opisyal na dokumento lamang magtiwala. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co na hindi dapat makahadlang sa proseso ng impeachment ang anumang gulo sa liderato ng Senado. Panawagan nito, simulan na ang impeachment. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz. Rosalie, tuloy ba ang pagpunta ng House Prosecutors sa Senado?
Hanggang sa mga oras na ito, wala pa tayong katiyakan kung matutuloy sa pagtungo sa Senado ang mga miyembro ng House Prosecution Panel. Sinabi nga ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redo nung nakalipas na linggo, magtutungo sila sa convening ng Senate Impeachment Court bilang paggalang sa proseso. Pero yung 11:30 a.m. na press conference sana ng House Prosecution Panel ay kinansela na. Bandang alas 10 naman ng umaga ngayong araw nang magsagawa ng pagpupulong ang House Prosecution Panel. Para kay House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co, hindi dapat mahadlangan ng anumang gulo sa Senate leadership ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa nito, oras na ng pananagutan, hindi ng simpatya o ng pamumulitika. Iisa lang anya ang panawagan ng taong bayan, simulan ang impeachment trial at mapanagot ang mga kurakot. Nakaabang tayo ngayon sa mapagkakasunduan ng House Prosecution Team kung magtutungo pa ba sa Senado ngayong araw o hindi na. Ilan sa mga nakita natin na dumalo doon sa pagpupulong ng House Prosecution Panel ay si House Justice Committee Chairperson Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, gayon din si namamayang Liberal Party Representative Leila De Lima at Iloilo Representative Lawrence Defensor. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Iginiit ng hepe ng Pasay City Police Station na nagkasabay lang sila ng isang itim na van na umano'y sinakyan ni Senator Ronald Bato de la Rosa nang lumabas ito sa Senate compound noong madaling araw ng Huwebes, May 14. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Police Colonel Joselito De Sesto na siya ang sakay ng police mobile na namataang lumabas sa Senado. Subalit, paglilinaw ng Pasay City Police Chief, hindi siya bahagi ng convoy o escort ng sinumang personalidad at nagkataon lamang na nakasabay nilang lumabas ng Senate building ang nasabing itim na van. Dagdag pa ng police official, pagkalabas ng gate ng Senado ay hiwalay na ang direksyon ng van habang pabalik naman siya sa Pasay City Police Station ng mga oras na iyon. Magsasagawa ng sariling investigasyon ng Philippine National Police hinggil sa mga alegasyong nagsilbing escort ng isang itim na van na lumabas ng Senado noong madaling araw ng May 14 ang police mobile ng PNP Pasay. Ito ay sa gitna ng usap-usapan na ang naturang van ang sinakyan ni Senador Ronald De La Rosa palabas ng Senate compound noong Huwebes. May report si Leia Ilagan. Inatasan na ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Ratatis Jr. ang mga investigador na alamin ang deployment ng lahat ng police mobile na nagbantay sa Senado at kalapit na lugar. Ipinasusuri din ito ang deployment logs, dispatch records, mobility records, duty rosters at anumang available na body camera footage mula sa mga unit na nakadeploy sa paligid ng Senate Complex at kalapit na lugar noong May 14. Ito'y matapos na mabalita na escorted pa umano ng police mobile ang pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado na hinihinalang sakay ng itim na van. Kaugnay nito, nagsasagawa na ang pamunuan ng PNP ng hiwalay na beripikasyon para matukoy kung may naganap na hindi otorisadong tulong mula sa pulisya. Nauna nang kinumpirma ni Pasay City Police Chief, Police Colonel Joselito De Sesto, na siyang nasa loob ng puting police vehicle na nakita sa isang viral video na umaalis sa Senado bandang alas 3 ng madaling araw noong May 14. Kasabay ng isang itim na van na lumabas sa Senate compound sa Pasay City. Gayunman, itinanggi niya na nagbigay siya ng escort o anumang logistical support sa itim na van na hinihinalang sinakyan ni Senator De La Rosa na umano'y nasa protective custody sa loob ng Senado bago ang kanyang pag-alis. Itinanggi rin ni Chief PNP na may naunang pahintulot mula sa Camp Crame para sa lihim na tulong o espesyal na operasyon sa paggalaw. Kasunod na mga aligasyong maaaring may kaalaman ang pamunuan ng PNP sa umano'y plano ng pag-alis ni Senator Bato. Muling nilinaw ni General Nartates na hindi nakikisali sa usapin ng politika ang PNP. Nananatili niya silang profesional, apolitikal at tapat sa konstitusyon at rule of law. Leia
Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang impormasyon ang abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung makakapunta ng personal mamaya ang senador sa sesyon para sa inaasahang pag-organisa o pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Samantala, nanindigan naman ang kampo ng mambabatas na dadaan sa lokal na hukuman ang warrant kaugnay ng pag-aresto sa kanya. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, may alam ba ang kanyang abogado kung nasaan ngayon si Senator Bato de la Rosa? Magandang tanghali, Ella. Walang impormasyon kung nasaan ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang nilinaw ng kanyang abogado na si Attorney Jimmy Bondoc. Dagdag pa ni Attorney Bondoc, hindi rin nila alam kung dadalo mamayang hapon ang mambabatas sa inaasahang pagkukonvene o pagbuo ng impeachment court. Hindi rin kinumpirma ni Attorney Bondoc kung nakalabas na ba ang senador sa Senate. Una nang napaulat na umalis na ito sa premises ng Senado. Wala po talaga eh. Honest, I wish I could give you more. Wala po talaga. Samantala, naninindigan ang legal team ni Senator Bato na dapat dumaan sa lokal na hukuman ang warrant kaugnay ng pag-aresto sa mambabatas. Binigyang diin ni Attorney Bondoc sa ilalim ng Philippine International Humanitarian Law o RA number 9851 na pinagbatayan ng gobyerno na maaaring isuko ang senador sa ICC. Pinag-aralan nila ang deliberasyon ng Senado sa nasabing batas at walang intensyon na ipasa sa ibang bansa o international court tulad ng ICC ang isang akusado ng crimes against humanity. Malinaw na malinaw sa Senate deliberations ay gumawa tayo ng batas against crimes against humanity and other similar crimes para litisin dito. Napakalinaw po doon sa mga usapan ng mga senador. Binatikos din ang kampo ng senador ang sinabi ng Office of the Solicitor General o OSG na fugitive from justice ito. Wala rin anyang dahilan para arestuhin si Bato gaya ng pahayag ng Department of Justice kapag aalis ito ng bansa. Wala naman anyang dahilan ng pag-aresto sapagkat walang arrest warrant mula sa local court. Ella, ayon pa nga kay Attorney Bondoc ay inaasahang sasagutin din nila, magsasubmit sila ng reply doon sa naging tugon ng Office of the Solicitor General sa musyon ni Senator Bato sa Korte Suprema kung saan humihingi ito ng Temporary Restraining Order o TRO upang hindi makipag-ugnayan o makipagtulungan ang pamahalaan ng Pilipinas sa ICC. So within 72 hours ang binigay ng hukuman, inaasahan natin bukas ay makapagsubmit na ng kasagutan ang kampo ni Senator Bato at pagkatapos niyan ay magro-rule o magde-decide ang hukuman kung pagbibigyan ba o hindi ang hinihinging temporary restraining order ng mambabatas. Yan ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Iginiit ng Office of the Solicitor General o OSG na legal ang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa batay sa inisyong warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Binigyan din ito na hindi na kailangan ng kaukulang warrant mula sa lokal na korte ng Pilipinas upang maipatupad ang pag-aresto na inisyu ng ICC. Batay sa Section 17 ng RA 9851, para sa interes ng katarungan, maaaring piliin ng mga otoridad sa Pilipinas na hindi na ituloy ang sariling investigasyon o pag-uusig sa isang krimen kung mayroon ng ibang international court tulad ng ICC o ibang bansa na kasalukuyang nagsasagawa nito. Tinawag naman ng OSG na fugitive from justice ang senador dahil sa sadyang pag-iwas sa pag-aresto kaya't wala umana itong karapatang humingi ng judicial relief o temporary restraining order mula sa kataas-taasang korte. Dilinaw din ito na hindi protektado si De La Rosa ng parliamentary immunity dahil ang kinakaharap nitong crimes against humanity ay may parusang hihigit sa 6 na taong pagkabilanggo. Bunsod ng mga argumentong ito,
Hiniling nito na ipawalang bisa ng Korte Suprema ang mga mosyon ni De La Rosa dahil sa kawalan ng merito. Mahigpit ang seguridad ngayon sa paligid ng Senado kasabay ng inaasahang pagko-convene nito bilang impeachment court. Inaasahan din ang kilos protesta ng mga grupong pabor sa impeachment at mga supporter ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye alamin natin mula kay Ryan Lacanlale, live. Ryan, may mga nagpo-protesta na ba na dumating dyan sa Senado? Ella, alas 10:30 ng umaga, sumugod ang grupong People o Power for People Coalition dito sa Senado. Ang panawagan nila ay agaran at pangmatagalang solusyon sa energy crisis sa bansa at gayon din ang pagbaba ng singil sa kuryente. Sa halip nila, natutukan ang mahahalagang problema sa bansa ay inuuna pa ang agawan ng kapangyarihan sa loob ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Habang nagsasagawa ng protesta ay may isa pang grupo na dumating, ang Philippine Alliance of Human Rights Advocate. Panawagan naman nila ay papanagutin ng mga senador na nagkampihan umano para patalsikin o patakasin si Senator Bato de la Rosa dito sa Senado. Nasa mahigit 800 pulis naman ang nakakalat ngayon sa paligid ng Senado upang magbantay at tiyakin ang seguridad sa lugar. Kabilang sa nakadeploy ang mga miyembro ng SWAT at K9 units o mga bomb sniffing dog bilang bahagi ng pinaigting na seguridad. Ayon kay Police Brigadier General Melencio Buslig, nakatalaga ang mga pulis upang tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan habang inaasahan ang mga kilos protesta ngayong araw. Mamayang hapon, inaasahan namang magsasagawa ng kilos protesta ang militanteng grupong bayan bilang suporta sa panawagang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon naman ay wala pang namomonitor na pagtitipon ng mga supporter ng Vice Presidente sa paligid ng Senado. Patuloy namang nakaalerto ang mga otoridad upang masiguro na magiging mapayapa ang sitwasyon sa lugar. At kaninang alas 11:30 ay nag-disperse na nga, tinapos na nitong unang grupo na pumunta dito sa Senado para magprotesta yung kanilang programa at tumagal lamang sila ng 1 oras dito. Pero itong northbound ng Jokno Boulevard sa ngayon ay sarado pa sa mga motorista. So muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na nagtungo ngayong araw sa Senado ang ilan sa kanilang tauhan upang personal na isilbi ang Order of Preventive Suspension para kay Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kasama na rin ang sabpina para makuha ang kopya ng CCTV footages ng Senado nang mangyari ang barila nitong Miyerkules, May 13. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, natanggap na ng Secretariat ang naturang mga kautusan. Panibagong oil price hike ang posibleng ipatupad ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, May 19, base sa inisyal na pagtaya ng mga oil industry player. Maaaring tumaas ng nasa 3 piso ang kada litro ang presyo ng diesel, habang nasa mahigit piso kada litro ang inaasahan dagdag sa presyo ng gasolina. Ang hindi matapos-tapos na kaguluhan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa kabila ng isinasagawang peace talks ang itinuturo pa ring pangunahing dahilan ng price increase. Samantala, posible namang magkaroon ng 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos na bawas sa presyo ng kerosene. Bukas, May 19, iaanunsyo ang final oil price adjustment kasabay ng pagpapatupad nito. Abiso sa mga customer ng Maynilad, papalawigin pa ang water service interruption sa ilang lugar na sakop ng water concessionaire ngayong araw ng Lunes, May 18. Bunsod ito ng maintenance activities na ginagawa sa Putatan Water Treatment Plant 1 at 2. Batay sa latest advisory ng Maynilad Extended, ang water service interruption mula alas 11 ng umaga hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Kabilang sa mga apektadong lugar ang area ng BF Homes, Marcelo Green at San Antonio sa Parañaque City. Tiniyak naman ng Maynilad na may mga water tanker
na magrarasyon ng tubig sa mga apektadong lugar. Ilalagay sa yellow alert status ang Visayas Grid simula mamayang hapon base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines. Magsisimula ito mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa ngayon, malapit nang magpang-abot ang peak demand ng grid sa 2,513 megawatts kumpara sa available capacity nito na 2,676 megawatts. Ang pagdipis ng supply ng kuryente ay bunsod ng mga forced outages ng mga planta at pagtaas pa ng demand sa supply ng kuryente. Nasa Makati City kanina si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mamahagi ng tulong ng bigas at tulong pinansyal sa mga barangay. May pagtitiyak naman ang Pangulo sa mamamayan sa gitna na nangyayaring ingay sa politika. Mula sa Malacanang, may live report si Nel Maribuhok. Nel, ano ang tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. sa ating mga kababayan, lalo na pagdating sa kanilang mga pangangailangan? Yes, alam mo Lynn, siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na aaksyon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mamamayan sa gitna na rin ito ng patuloy na ingay sa politika. Ayon sa Pangulo, handang makinig ang kanyang administrasyon sa hinaing ng taong bayan kaugnay ng kanilang kinakaharap na hamon. Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa. At bukod pa ron, kami po ay nakikinig din sa inyo. Kaya't sabihin po ninyo sa amin kung ano ang mga problema, anong nahaharap ninyo, anong klaseng tulong ang kinakailangan ninyo. At titignan po natin. Ito ang binigyan din ni Pangulong Marcos ng pangunahan ng implementasyon ng Bawat Bayan Makikinabang program sa Makati City kanina. 13,000 pamilya ang nakatanggap ng tagsa 10 kilong bigas. Bukod pa ito sa 200,000 pesos na financial aid sa kada barangay. Mula sa pondong ito, 100,000 pesos ay ilalaan para sa community development projects na tinukoy na ng barangay officials. Ang natitirang 100,000 pesos naman ay para sa educational assistance ng 5 presidential scholars ng kada barangay. Yan muna ang ating update. Balik sa Wela. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Tinalakay ngayon sa House Basic Education Committee ang pagdaragdag ng insentibo tuwing Teachers Day para sa mga guro sa public school sa buong bansa. Mula 1,000 piso, nais itong itaas sa 3,000 pesos. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, may budget ba ang gobyerno kung daragdagan ng incentives sa mga guro tuwing Teachers Day? Ela, ayon sa Department of Finance, mangangailangan ng karagdagang pondo kung maaaprubahan itong panukalang batas na dagdagan ng incentives ng mga guro tuwing World Teachers Day. Ayon sa DOF, kailangan ding balansehin yung iba pang gastusin sa education sector gaya na lamang ng pagpapagawa ng mga classroom, pagpapasahod sa mga teaching and non-teaching personnel at iba pa. Lusot na sa House Basic Education Committee ang pagsasabatas ng House Bill No. 4531 na layong dagdagan ng World Teachers Day incentive at gawing 3,000 piso. Ayon kay Eastern Samar Representative Christopher Gonzales, kailangan na itong maisabatas upang matiyak na taon-taon itong matatanggap ng bawat pampublikong guro. This measure seeks not only to increase the World Teachers Day incentive benefit from 1,000 pesos to 3,000 pesos, but also to institutionalize each annual grant to ensure that the benefit will continue for the years to come. Para sa Department of Budget and Management, pinag-aaralan pa nila ang panukalang batas, habang ang Department of Finance ay nagkomento na magdaragdag ito ng financial obligation
para sa gobyerno. The measure may exert pressure on the fiscal space available for other priority education expenditures such as classroom construction and rehabilitation, hiring of additional teaching and non-teaching personnel, digitalization and learning resources, among others. Unang ipinaliwanag ng DBM na mula sa 983 million pesos na alokasyon ngayong 2026 para sa Teachers' Days incentives, mangangailangan ng higit 2.9 billion pesos kung maaaprubahan ang naturang panukalang batas. Samantala, suportado naman ng iba't ibang education sector ang dagdag na insentibo at naniniwalang magagawan ito ng paraan ng gobyerno na mahanap o makahanap ng additional funds para rito. Ella, dahil lumusot na ito sa House panel, gagawa naman ang House Basic Education Committee ng committee report patungkol dito. At inaasahan o una nagkaroon ng ganitong klaseng insentibo para sa mga guro taong 2019 sa halagang 1,000 piso. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Huling araw na ngayon ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE. Kanina, ibinahagi ng Commission on Elections ang mga larawan ng mga umahabol sa pagpaparehistro. Sa ilang registration sites, mahaba na ang pila ng mga humahabol sa voter registration na binuksan kaninang alas 8. Nakatakdang magtapos ang opisyal na pagpaparehistro ng alas 5 ng hapon mamaya. Inaasahang magpapakita ngayong araw sa Land Transportation Office o LTO ang police officer na nag-viral sa social media matapos na manulak ng isang rider sa bahagi ng C5 Road noong nakaraang linggo. Ipinatawag ng LTO ang viral police upang papaliwanagin hinggil sa insidente. Nauna nang pinatawa ng LTO ng 90-day suspension ang driver's license ng naturang police at inilagay na rin sa alarm status ang motor na sangkot sa insidente. Agad namang ipinaaresto ng hepe ng National Capital Region Police ang naturang police na isa umanong police staff sergeant mula sa Quezon City. Sa ngayon ay nasa kustodiya siya ng QCPD. Nasa 69 na undocumented Chinese nationals at isang Pilipino ang naaresto sa raid na isinagawa ng mga otoridad. Ang isang umano'y iligal na paggawaan ng mga bakal sa Tagolan, Misamis Oriental. May ulat si Ryan Lacanlale. Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement agencies ang isang steel manufacturing plant sa loob ng PBDEC Industrial Estate sa Taguloan, Misamis Oriental noong Biyernes, May 15. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, sinasabing may mga paglabag ang nasabing paggawaan ng bakal. Noong Sabado, personal na ininspeksyon ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang nasabing steel manufacturing. Matatagpuan ang nasabing planta sa loob ng PBDEC Industrial Estate na isang government-controlled industrial zone na nasa ilalim ng probisyon ng Department of National Defense. Sinasabing may kaugnayan ang operasyon ng naturang planta sa negosyanteng si Tony Yang. Ito ang pag-aari ni Tony Yang, na kapatid ng notorious na drug lord na si Michael Yang. Kung saan dapat nakakulong yan, nakakulong naman talaga, pero tuloy-tuloy pa rin ito na nag-ooperate. So, dahil nga tuloy-tuloy ito na nag-ooperate, hindi ko alam kung paano pa nakakuha ng business permit ito. Hindi na dapat eh. At so, hindi lang patuloy ang patakbo nito at tanda natin yan, si Tony Yang, sa Senate hearing, under oath, inamin niya hindi siya tunay na Pilipino. Naaresto sa operasyon ang 69 na mga undocumented Chinese national at isang Pilipino na nagtatrabaho doon. Iniimbestigahan na ngayon ng mga otoridad ang posibleng paglabag ng planta sa labor at safety standards. But what we have here is a case of
prima facie, undocumented illegal aliens na nagtatrabaho dito. No? And what we have is that the illegal aliens, when they were arrested, were wearing PPEs to protect themselves from whatever. But the Filipinos were not. Kasama rin sa inaalam ang umano'y produksyon ng mga substandard na bakal at paggamit nito ng hazardous materials. Dati nang nadiskubre ang mga depleted uranium sa isang warehouse sa lugar. Kaya naman mahigpit na sinusuri ngayon ng NBI at iba pang mga ahensya ang sinasabing iligal na operasyon ng kumpanya. Well, yeah, kasi sa uso, huwag na lang nating anuhin yung potential hazard sa community. Pero yung environmental damage ng mga tambak nila dyan, nasa tabi ng dagat, violation na ng environmental code natin. Pero kung merong pinsala sa community hazard, sa nature ng material, ang OCD ay nakatalaga na mag-coordinate din para sa ganon, it can be mitigated and attended to properly. Sa ngayon ay bantay sarado ng mga otoridad ang lugar habang nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon. Noong Sabado ay sumailalim na sa inquest proceedings ang mga Chinese na naaresto sa planta. Nagbabala naman si Secretary Teodoro laban sa sino mang magtatangkang manghimasok sa gitna ng isinasagawang investigasyon. Patuloy ring inaalam ng mga ito kung gaano kalawak ang operasyon ng nasabing illegal na steel manufacturing company. Binabalaan namin kung sino kakasuhan namin ng obstruction of justice kahit sino pa yan. Dahil ito ay national security issue. Ito ay PBDEC Industrial Estate na dapat secure industrial estate. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga binabahan lugar sa lungsod ng Parañaque. Kasunod ito ng pagbaha mula sa mga pag-ulan sa Metro Manila nitong weekend na nakaapekto pa sa South Luzon Expressway o SLEX. Mula sa Parañaque City, alamin natin ang mga detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang nakikita ng DPWH na dahilan ng pagbaha sa SLEX nitong weekend? Maaaring nabarahan ng mga lagusan ng tubig ulan kasabay ng malakas na pag-ulan sa South Luzon Expressway o SLEX, particular na sa Bicutan area itong weekend. Ito ang inihayag ni Secretary Vince Dizon kasabay ng paghahanda ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tag-ulan. Ayon kay Secretary Dizon, mabilis din namang bumaba ang baha sa SLEX Bicutan na umabot lang ng 30 minuto sa kabila ng mabilis na pagtaas ng baha nito kasabay nga ng malakas na ulan noong Sabado. Ayon kay Dizon, magandang senyales pa rin ito dahil sa mga nagdaang mga pagbaha ay umaabot ng oras ito bago bumaba. Ayon kay Secretary Dizon, tumawag sila sa San Miguel Corporation na siyang operator ng SLEX nang mangyari ang insidente. Aniya, maayos ang maaring mayroong mga naiwan na barado o semento mula sa mga konstruksyon sa expressway na nakapagbara sa lagusan ng tubig sa bahagi ng SLEX. Sinabi naman ng kalihim na magsasagawa sila ng declogging katuwang ang private company o ang San Miguel Corporation. Kasabay nito, in-inspection din ni Secretary Dizon ang 2 creek o estero sa Parañaque City na nagdudulot ng mga pagbaha sa mga lansangan at komunidad sa lungsod. Ayon kay DPWH Secretary Dizon, hindi na halos dumadaloy ang tubig sa mga naturang estero dahil sa mga nakabarang basura. Bukod dito ay ang pagbabaw ng mga estero dahil sa silting o mga naiipon na putik sa ilalim ng tubig. Bunsod dito, plano ng DPWH na agad na magsagawa ng dredging sa 2 estero habang hindi pa sumasapit ang tag-ulan. Mula dito sa Parañaque City, balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.
Hindi lang tapang at disiplina ang baon ng mga nagsipagtapos na kadete ng Philippine Military Academy Talang Dangal, Class of 2026. Sa pagpasok nila sa bagong yugto ng paglilingkod sa bayan, baon ng mga nagsipagtapos na kadete ang panata ng tapat na paglilingkod, disiplina at katapangan para sa bansa. Nanguna sa top 10 cadets ng Talang Dangal Class of 2026, si Cadet First Class Christine K. Demisana Librada mula sa Batangas na valedictorian ng kanilang batch. Top 2 sa kanilang batch, si Cadet First Class Mark John Vincent Utlang Katakutan mula Zamboanga del Sur. To the members of PMA Balang Dangal na kapagtangkol ng lahat na pila at marangal Class of 2026, we will face even greater challenges that will test our character, integrity, and fortitude. Sana ay lagi nating alalahanin kung para kanino ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. At alalahanin natin na nandito lamang tayo para sa isa't isa, lalo na sa panahon ng paghirap. Ang masasabi ko lang po ay handa na po kami ang PMA Talang Dangal Class of 2026 na ipagtanggol ang ating bansa po. Sa kabuuan, 207 kadete ang nagsipagtapos sa Talang Dangal Class of 2026. 5 hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi habang 8 matataas na kalibreng baril ang nasamsam sa magkakasunod na engkwentro sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Kabilang sa mga nasawi, si Rolando Dantes alias Anyo, Commanding Officer ng Southwest Front sa Negros. Ayon sa militar, naganap ang mga sagupaan sa mga liblib na bahagi ng Barangay Abaca at Barangay Poblasyon noong Sabado, May 16. Ikinasa ng militar ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong individual. Agad ding nagsagawa ang 3rd Infantry Division sa pamamagitan ng 15th Infantry Battalion ng stress debriefing at awareness campaign sa Barangay Manuling, Kawayan kahapon matapos ang nangyaring sagupaan. Nasa 245 pamilya ang tinatayang nawalan ng tirahan matapos na sumiklab ang sunog noong Sabado ng gabi sa Barang Tejero sa Cebu City. Batay sa mga report, sinasabing nagsimula ang sunog pasado alas 7 ng gabi na umabot sa 2nd alarma. Sa ngayon ay pansamantalang nanatili sa Tejero Elementary School Gym ang mga nawala ng tirahan habang nagpapatuloy ang validation at verification para sa ayudang ipamamahagi ng Cebu City Local Government Unit kabilang na ang financial assistance, relief goods at housing materials. Patuloy na nananawagan ang mga magugulay sa La Trinidad na bigyan ng konkretong aksyon ang hiling na magtakda ng floor price para sa highland vegetables. Sa gitna yan ang patuloy na pagbagsak ng presyo ng cabbage o repolyo at iba pang gulay sa lalawigan. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Grace Doctulero live. Grace, ano ang nagiging problema? Bakit di pa rin maipatupad yung floor price sa gulay? Gayong napag-usapan na yan sa nakaraang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes, Ella, patuloy na nararanasan ang sobrang babang farm gate price ng cabbage at iba pang gulay dahil sa oversupply at limitadong bumibili sa merkado na lalong nagpapabigat sa kanilang kita. Sa ngayon, umaabot na lamang sa 3 hanggang 10 piso ang kada kilo ng repolyo. Pero ang kaparehong problema ng mga magsasaka ay napag-usapan at naitulog sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Agriculture sa nakaraang pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. nitong April 17. Ayon kay Lorna Menzi, Advisor 2 ng League of Associations ng Latinate Vegetable Trading Areas Incorporated, walang tugon ang DA sa kanilang mga sulat tungkol dito. Wala rin namang anyang naging resulta ang pagdalaw ng Pangulo sa Benguet sa kasagsagan ng issue sa pagbabarat ng kanilang mga aning gulay nitong mga nakaraang
buwan. Kasunod nito, ipinahayag din ng grupo na malaking dahilan sa pagbagsak ng presyo ang mahabang supply chain ng gulay mula sa Benguet hanggang sa mga urban market kung saan dumadaan ito sa maraming middleman bago makarating sa mga consumer. Pagdating naman kasi sa Manila, nagiging times 4 na yung presyo. Kaya yung sana presyo sa Manila ang tignan nila. Hindi dito sa amin kasi pag dito sa amin, hindi naman yung mga buyer na nga namin kung minsan nag-aano pa sila o nag-a-adjust sila para lang kami din na parang bigayan lang. Giit ng mga manggugulay ang kawalan ng price support mechanism tulad ng floor at ceiling price ay lalong naglalagay sa kanila sa alanganin dahil kahit may ani ay hindi nila ito na ibebenta sa maayos na presyo. Ella, sa kabila nito, maasa ang mga farmers muling tututukan ng pamahalaan ang panawagan para sa mas matibay na market support at mas maayos na sistema para sa highland vegetable industry sa Benguet. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nauubos na ang oras ng Iran ayon kay United States President Donald Trump. Sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni Pangulong Trump na kailangan ng kumilos ng Iran at kung hindi, ay walang matitira sa kanila. Nauna nang ipinahayag ng US President na handa nitong tanggapin ang 20 years suspension sa nuclear program ng Tehran sa halip na tuluyan nitong ipatigil. They fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of it. So 20 years is not enough for you, it's got to be... No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years. Bibisita sa South Korea si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi para sa kanyang 2-day working visit araw ng Martes hanggang Miyerkules. Magsasagawa sila ng summit talks ni South Korean President Lee Jae-myung sa Andong, Gyeongsang Province. Inaasahan lalapag sa Jeju International Airport si Takaichi ng hapon ng Martes. Nangunguna pa rin sa team standings ng elimination round ng UNTV Cup Season 12 ang AFP Cavaliers at Ombudsman Graftbusters sa kanya-kanya nilang bracket. Nitong linggo sa triple-header match sa Maynila, napanatili nila ang kanilang unblemished record. May ulat si JP Nunez. Naghahari pa rin ang AFP Cavaliers sa Group B ng eliminations ng UNTV Cup Season 12 sa kanilang pakikipagtuo sa GSIS Furies sa Paco Arena sa Maynila nitong linggo. Maagang pinaputukan ng AFP Cavaliers ng patong-patong na puntos ang GSIS Furies. Sa first frame, itinala ng AFP Cavaliers ang kanilang double-digit na kalamangan sa score na 26-15. Dominating performance ang kanilang ipinakita sa kabuuan ng laban upang hindi na tuluyan pang makahabol ang GSIS Furies at itala ang kanilang unblemished record na 3-0 sa team standing. As the buzzer sounded, 25 points ang iniwang tambak ng AFP Cavaliers sa score na 86-61. Best player of the game ang kanilang sentro na si Gil Pagota Isidro dahil sa kanyang double-double statistics na 17 points, 14 rebounds at 2 steals. Well, actually, sa practice namin pinaghahandaan yan. No? Every time na kung sino yung makakalaban namin. So, ini-scout muna namin, then pinapractice namin paano namin depensahan. So, more on defense muna kami, then yung offense dumarating na lang. Talagang kulang talo kami sa takbuhan. Yun na naman yung transition naman na defense. Wala naman naka-design doon except kailangan mo mag-play by the numbers. Kung 5 sila, 5 rin kami dapat. So hindi namin kinaya yun. Talagang outnumbers kami, outplay kami.
Sa second game, hinatulan ng Judiciary Magis ang Office of the President Bagong Pilipinas sa kanilang makapigil hiningang palitan ng puntos hanggang sa endgame ng laban. Nakasira ng diskarte ng OP Bagong Pilipinas ang 19 na turnovers na kanilang naitala kumpara sa 12 turnovers ng Judiciary Magis. Sa last quarter ng laban, nauungusan pa ng OP Bagong Pilipinas ang Judiciary Magis at tila aagawin nila ang panalo. 1 minute and 53 seconds, all 77 ang score hanggang sa maipasok ni Chester Tolomia ng Judiciary Magis ang isang beyond the arc at umambag pa ng layup si EJ Elijah para tuluyang selyuhan ang kanilang panalo sa final score na 83-79. Best player of the game si Chester Tolomia na kumamada ng 18 points, 6 rebounds, 3 assists at 2 blocks. Gaya ng sinasabi ko sa kanila, yung will to win na kailangan kasi namin manalo for this game eh. Kasi pag natalo kami, babagsak kami sa bottom of standing and ayaw naman mangyari yung gano'n. No? So, yun lang ang sabi ko sa kanila na kailangan hindi lang tayo puro salita, kailangan gawin din natin sa loob. And I'm so happy and nakita ko naman na ginawa nila sa loob ng court. Of course, nung simula, they were able to dictate the tempo, which doon kami nasira dahil hindi namin malaro yung laro namin. They played good defense and then of course they controlled the rebound. At sa huling game, pinasiklaban ng PNP responders sa first half ang Ombudsman Graph Busters para sa kanilang clash of the undefeated. 8 puntos ang iniwan ng PNP responders sa score na 38-30 sa pagtatapos ng first half. Pero dahil sa adjustment na ginawa ni Coach Danny Florano, naipuwersa ng Ombudsman Graph Busters ang kanilang panalo para panatilihing 3-0 sa team standings ang kanilang kupunan. Nagtapos ang kanilang mainit na bakbakan sa hardcourt sa final score na 70-62. Best player of the game ang kanilang forward na si Paul Ladia na kumamada ng 5 points, 7 rebounds, 12 assists at 4 steals. Yung composure ng team, actually medyo nahirapan kami ng mga first hanggang third quarter. At the same time, yung defense namin. Hindi kami bumitaw sa defense namin, naniwala sila ron at ginawa naman namin. Abangan ang mga susunod pang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at UNTV News and Rescue. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwan mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng 1:6-27 na nagsasabi, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid, bagay ang Diyos. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.